Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa mga katutubong Pilipino na lumaban sa mga Espanyol, Part 2. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Ngayon ating talakayin ang mga katutubong Muslim sa Mindanao. Kagaya ng mga Igorot, hindi naging madali sa mga mananakop na sakupin ang mga Muslim sa Mindanao. Naging aktibo ang mga sultanato sa pakikipagkalakalan ng bawat isa at sa mga karatig sultanato sa Timog Silangang Asya. Nagkasundo rin ang mga ito na ipagtatanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Noong 1571 ay sinimulan ng mga Espanyol na sakupin ang Mindanao. Nilabanan ng mga Muslim ang puwersa ng mga mananakop na sumalakay sa Mindanao na tinatawag nilang Digmaang Moro. Dahil sa ipinakitang katapangan ng mga Muslim, sila ay nanatiling malaya, maliban sa ilang bahagi ng Mindanao, hanggang sa matapos ang kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Sa pang-apat na Digmaang Moro, inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan ng mga Muslim laban sa mga Espanyol. Ito ay sa pamumuno ni Sultan Kudarat. Nagtatag ng mga kuta sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga ang mga Espanyol upang magsilbing lunsaran ng pagsakop nila sa mga sultanato. Sa Mindanao rin nila napahina ang puwersa ng mga Muslim at naipalaganap ang Kristyanismo sa pangunguna ni Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera. Nakuha ng mga Espanyol ang Lamitan noong 1637, ang kabisera ng Kudarat. Isang taon ang lumipas, bumalik si Corcuera sa Jolo at napasuko si Kudarat. Dahil dito, nagpalakas muli si Kudarat at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Espanyol. Napilitan ang mga Espanyol na makipagkasundo kay Sultan Kudarat noong 1645. Pansamantalang nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Muslim. Subalit noong 1655, pinatay ang ipinadalang sugo ng mga Espanyol dahil sa pamimilit nitong tanggapin ang Kristyanismo kay Kudarat. Inilunsad ni Kudarat ang unang jihad. Hindi sumalakay ang mga Espanyol bagkus ay kanilang isinara ang kuta sa Zamboanga noong 1663. Dahil dito, pansamantalang naging mapayapa ang Mindanao mula sa mga mananakop. Makikita na ang pangunahing dahilan ng pagsalakay ng mga Espanyol ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Subalit, ang isa pa sa kanilang hangarin ay ang masugpo ang malakas na puwersa ng mga katutubo upang maging ganap ang kanilang pagsakop sa Pilipinas. Layunin din nilang mangalap ng mga yaman upang may maipangtustos sa ibang digmaang kanilang kinasasangkutan. Gayunpaman, nahirapan ng mga Espanyol sa pananakop dahil sa ipinakitang katapangan ng mga katutubo. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagbuo ng salita. Panuto, ayusin ang pagkakaayos ng mga titik upang mabuo ang mga salitang lilinang tungkol sa paksang aralin. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, Igorot. Number 2, Ginto. Number 3, Muslim. Number 4, Kristyanismo. Number 5, Legazpi. Number 6, Comandancia. Number 7, Juan de Salcedo. Number 8, Cordillera. Number 9, Pueblo. And number 10, Jihad. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, punan ang chart. Gayahin ang chart na nasa ibaba sa iyong sagutang papel. Gamit ang chart ay talakayin ang sanhi at bunga ng tangkang pananakop ng mga Espanyol sa mga Igorot at Muslim. Mga katutubong Igorot, sanhi, ninais ng mga Espanyol na makuha ang gintong mina sa kabundukan ng Cordillera. Ang naging bunga nito ay nabigo ang mga Espanyol na tuluyang masakop ang mga Igorot dahil hirap silang tukuyin ang tiyak na kinaroroonan ng mga ito dahil mahirap silang kalaban kapag sila ay nasa kabundukan. Mga Muslim na katutubo, ang sanhi, ninais ng mga Espanyol na tuluyang masakop ang mga Muslim sa Mindanao para tuluyan na nilang masakop ang buong Pilipinas. At ang naging bunga nito, nabigo ang mga Espanyol dahil sa pagkakaisa ng mga Muslim sa pamumuno ni Sultan Kudarat. Ngayon gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Panuto, basahin ang bawat pahayag, lagyan ng check ang mga dahilan kung bakit hindi nasupil ng mga Espanyol ang mga Muslim at X naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
Number 1, may pagkakaisa ang mga Muslim. Tamang sagot, check. Number 2, kinilala ang mga kapangyarihan ng mga Espanyol, X. Number 3, iginalang nila ang mga Espanyol, X. Number 4, matatag at may paninindigan ang mga ito, check. Number 5, iniwan nila ang kanilang lupain, X. Number 6, gumawa sila ng mga armas, X. Number 7, ayaw nilang maging Kristiyano, check. Number 8, ipinaglaban ang kanilang paniniwala, check. Number 9, mahusay sa pakikidigma, check. Number 10, natakot ang mga kalaban. Tama sagot, X. Ngayon na may gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 8. Panuto, ibigay ang iyong saloobin sa mga sumusunod na tanong, isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, bakit tinais ng mga katutubong Pilipino at mga Muslim ang manatili sa kanilang sinaunang relihiyon o paniniwala? Sagot, dahil ito ay bahagi ng kultura at paniniwala na ibinahagi sa kanila ng kanilang mga ninuno. Number 2, kaya mo bang ipagmalaki ang mga kababayan nating Igorot at Muslim dahil sa kanilang ginawang pakikipaglaban o pagtutol sa mga Espanyol? Bakit? Oo. Sagot, oo, dahil sa kanilang napanatili nila ang kanilang sariling kultura na siyang yaman ng ating bansa dahil ipinakita rin nila ang kanilang katapangan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 9. Maraming pagpipilian. Panuto, basahin ang bawat pahayag, isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, ito ay isang malawak na kabulubundukin sa gitnang hilaga ng Luzon sa Pilipinas na napabalitang may deposito ng ginto. Tamang sagot, letter C, Cordillera. Number 2, dahil sa balitang maraming ginto sa isang bulubundukin sa gawing hilaga ng Luzon, naatasan siyang galugarin ang lugar na ito upang hanapin ang deposito ng ginto. Tamang sagot, letter B, Juan de Salcedo. Number 3, ang sumusunod ay mga dahilan kung bakit ang tangkang pagsakop ng mga Espanyol sa lupain ng Mindanao ay bigo. Alin sa mga ito ang hindi dahilan? Tamang sagot, letter A, malaki ang suporta sa kanila ng Gobernador General. Number 4, bakit nahirapan ang mga Espanyol na masakop ang Cordillera? Tamang sagot, letter D, dahil hindi kabisado ng mga Espanyol ang pasikot-sikot sa kabundukan. Number 5, ang mga sumusunod na pahayag ay mga ara o gintong kaisipan na nais ipaalala sa atin ng mga katutubong Pilipino nakipaglaban sa mga mananakop na Espanyol, maliban sa isa, alin ito? Tamang sagot, letter A, ang bawat Pilipino ay kailangang pag-isipan at timbangin kung saan siya makakakuha ng mas maraming pabor at ayuda. Ngayon ay gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 10. Panuto, una ng mga angkop na salita ang bawat patlang, piliin sa kahon ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Hindi man tuluyan na sakop ng mga Espanyol ang mga katutubong Igorot at mga Muslim dahil ang mga ito ay nagpakita ng galing sa pakikipagdigma. Isa sa mga layunin ng pananakop ng mga Kastila sa bulumbundukin ng Hilagang Luzon ay upang ikalat ang relihiyong Kristyanismo at upang makuha ang mga ginto na matatagpuan sa kabundukan. Ipinag-utos ni Miguel Lopez de Legazpi na siyasatin ang dami ng mga ginto ibinebenta ng mga katutubo sa Ilocos sa pangunguna ng kanyang apo na si Juan de Salcedo. Upang masugpo ang mga katutubo, nag-isip sila ng taktika na tinatawag nilang divide and rule policy. Ang layunin ay pigilan ang mga ito na magkaisa laban sa mga mananakop. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 11. Panuto, gayahin ang Venn diagram na nasa ilalim sa iyong sagutang papel. Gamit ang Venn diagram ay sumulat ng 3 mabuti at di mabuting naidulot ng paglaban ng mga katutubo sa mga Espanyol. Mga mabuting dulot, napanatili nila ang kanilang kultura. Number 2, napanatili nila ang sarili nilang relihiyon. Number 3, hindi nasakop ang mga lupain na pamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ang di mabuti na pag-iwanan na ng panahon ang mga katutubong Igorot. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 12. Panuto,
Bilang isang mag-aaral, nanaisin mo bang sumang-ayon na lang sa kagustuhan ng mga Espanyol o tutulan mo ito upang manatiling maging malaya sa kamay ng mga mananakop? Bakit? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Sagot, ako ay hindi sasang-ayon sa kagustuhan ng mga Espanyol dahil mahal ko ang aking bayan. Ito rin ay pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa kalayaan at sa kanilang lupang tinubuan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 13. Paano to? Piliin ang angkop na sagot sa mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1. Pamahalaang militar na itinatag ng pamahalaang kolonyal upang masigurong mapayapa ang partikular na teritoryo at susunod ang mga Pilipino sa patakaran. Tamang sagot, letter B, komandansya. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa dahilan ng pagsakop ng mga Espanyol sa bulumbundukin ng Luzon? Tamang sagot, letter B, tributo or tribute. Number 3. Nag-utos upang magsiyasat ng mga gintong ibinebenta ng mga igorot sa Ilocos. Tamang sagot, letter A, Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi. Number 4. Nakagisnang relihiyon ng mga igorot na naniniwalang ang kalikasan ay tahanan ng mga espiritu at ng kanilang mga yumaong ninuno. Tamang sagot, letter B, animismo. Number 5. Nagmula sa salitang gulot na ang ibig sabihin ay bulu, bundukin. Tamang sagot, letter A, igorot. Number 6. Bakit naging mahirap para sa mga Espanyol na masakop ang lahat ng pangkat na nakatira sa masukal na kabundukan at magkakahiwalay na pulo? Tamang sagot, letter B, dahil sa katangiang geographical ng Pilipinas. Number 7. Isa sa mga lugar na hindi napagtagumpayang sakupin ng mga Espanyol ay ang mga kabundukan ng Cordillera. Naninirahan dito ang mga igorot. Alin sa mga sumusunod na hanap buhay ng mga nabanggit na pangkat ang hindi kabilang? Tamang sagot, letter D, pangingisda. Number 8. Tawag sa banal na digmaang inilunsad ng mga Muslim upang maipagtanggol ang kanilang relihiyon at pamumuhay. Tamang sagot, letter A, jihad. Number 9. Maituturing bang tagumpay ng mga katutubo at Muslim ang kanilang ginawang pagtatanggol sa kanilang teritoryo? Tamang sagot, letter A, oo, dahil napanatili nila ang kanilang sariling kultura. Number 10. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit nagrebelde ang mga katutubo laban sa mga Espanyol maliban sa isa. Tamang sagot, letter C, pakikipagkaibigan ng mga Espanyol sa mga katutubo. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 13. Gumupit ng larawan ng isang taong iyong hinahangaan sa dyaryo o magazine, maaaring politiko o personalidad, o guro o magulang. Idikit ito sa isang piraso ng malinis na bond paper. Isulat kung ano ang kanyang naging kontribusyon para sa ating bayan. Ang aking hinahangaan na personalidad dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa bayan ay walang iba kundi si Angel Locsin. Bukod sa angkin niyang pisikal na ganda, ay meron siyang mabuting puso na tumulong sa mga mahihirap. Kitang-kita ang kanyang mga naging kontribusyon tuwing may panahon ng sakuna gaya ng lindol, sunog at bagyo. Lalo na ngayong panahon ng pandemic, siya ay handang magbigay ng kahit anumang tulong sa abot ng kanyang makakaya. Kaya ako ay talagang saludo sa kanya. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa natin mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan para sa grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.